Ayan, so hello po guys, magandang araw po uli sa lahat. Ayan, so in this video po is meron pa tayong pag-uusapan ay may gusto lamang po akong ipaalam sa lahat, especially po sa mga supporters ng PB Team, especially kay PB Team Nonoy kasi kung napapansin nyo po, wala na naman po siyang vlog, I believe 1 day or 2 days na. So gusto lamang ipaalam ni PB Team Nonoy sa lahat since wala siyang vlog. Sabi niya sa akin na i-live ko daw or i-inform ko daw ang lahat about sa nangyayari sa kanila. So as of this moment po kasi ay nasa ospital po sila kasi muli na naman pong na-ospital ang kanyang anak na si Baby Tyler. Mataas daw po yung lagnat. Then sabi ng kanyang asawa kahapon nung nagmaili kasi yung asawa niya na nasa ospital sila. Sabi niya is parang allergy daw yung bata. Parang namamaga daw yung paa lumalaki yung paa na mamaga. Sugat lamang daw yun tapos biglang namaga daw tapos yun nilagnat. So yun sabi ni PB Team Nonoy, baka magtaka na naman daw po yung mga viewers kung bakit wala na naman daw po siyang vlog. Gayong sinabi pa naman sana niya na tuloy-tuloy na ang kanyang pag-vlog. So yun po yung dahilan, pansamantala baka hindi mo na siya makapag-vlog dahil nga po sa kasalukuyang nasa ospital ang kanyang bunsong anak na si Baby Tyler. And we are hoping or ipag-pray po natin na sana hindi lumala yung sakit ng bata at sana gumaling na po ito. Kasi alam naman natin kung gaano kahirap nga ba ang buhay sa ospital, especially kapag yung bata yung may sakit kasi hindi nasasabi ng bata kung ano nga ba ang nararamdaman talaga niya. So talagang iasa na lamang lahat sa kung ano ang dapat gawin ng doktor sa kanya. So ipag-pray po natin na sana gumaling na si Baby Tyler, ang anak ni PB Team Nonoy, nang sa ganun is makalabas na po sila at muli na po makapag-vlog si PB Team Nonoy. I believe yung last vlog ni PB Team Nonoy is yung naghakot sila ng mais, yung mais ng kanyang kuya pababa sa patag, galing sa bundok pababa sa patag. So yun po yung last. Then yun after nun is hindi na nga po siya nakapag-vlog pa ulit dahil nga po sa pagkakasakit ng kanyang bunsong anak na si Baby Tyler. But then tuloy na tuloy pa din naman po yung mga projects ni PB Team Nonoy, especially yung mga pabahay sa mga batang naulila na sila Isay tsaka si Sassy. Kasi ayun, ang problema lang naman talaga doon sa pabahay ng mga batang iyon is yung lupa na pagtitirikan ng kanilang bahay. Kasi kung doon yun ititirik sa kung saan naroon sila ngayon, ay delikado po doon kasi yung bahay nga po na ipinagawa doon ng mga sponsors para sa kanila is inanod nga po ng baha dahil nga sa sobrang laki ng tubig is nakaabot po yung baha doon. So yun, sinigurado muna ni PB Team Nonoy na magkaroon sila ng mas maayos na lupa na pagtatayuan ng bahay. At yun nga po sa kanyang vlog is na nakabili na nga po siya ng lupa na pagtatayuan ng bahay ng mga bata worth 60,000 yata yun. So yun, abangan na lamang po natin na masimulan na po yung pabahay ng mga bata. Nang sa ganun is magkaroon na din po sila ng kanilang sariling bahay na maayos at malayo sa disgrasya, malayo sa trahedya. Kasi yung mga batang iyon is talagang sinusundan sila ng trahedya. Una na doon yung tinatumbahan sila ng puno ng kahoy doon sa may tabi ng kalsada. Tapos yun nga, pangalawa yung tawag nga, doon sa natumbahan sila ng puno ng kahoy is na namatay nga po yung dalawang or yung mga magulang nila, yung mama at papa nila. Tapos napatayuan sila ng bahay doon sa ibang barangay. However nga po, inanod nga po ng baha. Kaya yun, ipag-pray natin na matuloy-tuloy na ang pabahay sa kanila at hindi na muli pang susundan ng disgrasya or trahedya ang mga batang iyon. And of course, yung pabahay naman sa mga batang Amerikano, anak ng mga Amerikano na ipinamimigay na lang. Ayun. Sabi nga ni PB Team Nonoy dati na may mga materials na sana daw iyon. Ang problema lang talaga is yung lolo ng mga bata sa side ng papa nila. Kasi mas gusto nga daw ng lolo ng mga bata na doon ipatayo yung bahay sa Mati, Davao Oriental, which is malayo po yun. Kasi ang mga bata ngayon is nasa Governor Generoso, Davao Oriental. So kabilang bundok po yun, so iikot pa, mga babiyahe pa ng mga 3 siguro hanggang 4 na oras or 2 to 3 hours para makarating doon sa lolo ng mga bata. So kakausapin daw muna ng PB Team Nonoy yung lolo ng mga bata para maliwanagan kung ano ba ang dapat nilang gawin or saan ba patatayuan ng bahay ang mga bata. So yun,
Yun, inulit ko nga po na ipagdasal po natin yung anak ni PB Team Nonoy na gumaling na, makalabas na, para muli na nga pong may pagpatuloy ni PB Team Nonoy ang kanyang mga misyon, especially nga po ang pabahay para sa mga batang kanyang tinutulungan. And thank you so much po sa lahat ng mga palaging sumusuporta. Kahit na nawala si PB Team Nonoy ng mga sobrang isang buwan, ay andyan pa rin yung suporta sa kanya. Kaya nagpapasalamat din po kami ng malaki sa suporta na ibinibigay ninyo. And also, baka nagtataka kayo kung bakit ako yung nagsasalita dito. Ako yung nag-inform ng mga nangyayari kay PB Team Nonoy, kumbaga spokesperson ba. Anyway, si PB Team Nonoy po kasi nagsabi na mag-inform ako ng nangyayari sa kanila ngayon, para hindi rin magtaka kayong mga viewers kung ano na nga bang nangyayari sa kanya. Hindi po ako gumagawa ng video or about sa kanya kung hindi niya sinasabi. Kapag magsabi siya na ganito gawin mo, Dol, mag-live ka or inform mo sila na ganito ganyan. So yun, ginagawa ko po yun. Para kahit pa paano is ma-inform din po ang lahat. Dahil may mga viewers din naman ako na mga viewers din ni PB Team Nonoy. So yun po yung ginagawa namin. Especially ngayon na hindi siya makapag-vlog nga po, na nasa hospital sila. Kaya ayun, magpapasalamat lamang din po ako ng malaki sa lahat ng mga palaging sumusuporta sa aking mga ginagawa na mga videos, mga reaction videos about mga singers, mga talented people ng Pilipinas, especially mga kabataan. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga palaging nanonood sa akin. Kahit na walang kwenta yung mga ginagawa ko, andyan pa rin kayo nanonood. At so much appreciated ko po yun, especially po kay Ma'am Binelda Malayo, kay Ma'am Aida Adrion. And maraming salamat po sa inyo. Palagi ko po nakikita yung mga comments nila sa mga videos ko. Kaya thank you so much po sa inyong dalawa. Maging sa iba pa po na hindi ko na maalala kung sino-sino sila. Maraming salamat po talaga sa inyo. Ayan. So yun, hanggang dito na lamang po itong gagawin ko ng video. So thank you so much po sa lahat ng mga palagi pumapalik sa aking YouTube channel. At palagi ko nga pong inuulit na ugalit po natin magdasal ng pasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap, kahit na hindi mo po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. At hindi tayo magkakaroon ng mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And also, always bring payong, kapote, sombrero, or anything na pwede mo protection sa katawan kapag lalabas po tayo. Nang sa ganun, kapag mainit po yung sikat ng araw, ay hindi po tayo maiinitan. At kapag bigla namang umuulan o umulan, ay di po tayo nababasa ng ulan, kasi nga po may dala tayong protection sa katawan. And always take vitamin C para ma-boost po ang ating immune system. At hindi po tayo basta-basta natatamaan ng kung ano-ano mga sakit-sakit. Especially sa panahon ngayon na paiba-iba nga po yung napakainit, tapos bigla-bigla na lamang po umuulan. So once again, hanggang dito na lamang po itong gagawin ko ng video. God bless po sa ating lahat, at bye for now po.